Nagrereklamo na guys itong mga toxic na DDS na tama na raw ho. Stop na. Masyado na daw ho silang natutoksikan sa mga dilawan at sa mga pulahan na nagsasabwatan para ho banatan ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Natutoksikan na daw sila sa atin masyado. Nagkakampihan daw ang pula at dilaw para daw ho pabagsakin itong mga DDS, itong mga Dutertinians. Well, in the first place, sabi kayo ng sabi na kami ay toxic. Well, in the first place, kayo tong gumawa ng katoksikan tapos pag binalik sa inyo, galit na galit kayo. Para lang din kayong naghahanap ng gamot sa sarili nyong sakit na inimbento. Mga loko-loko. Guys, ako I know for myself na hindi talaga magre-realign ang beliefs, ideology ng mga dilawan sa mga pulahan. When it terms sa martial law, di ba, sa Pangulong Marcos Sr., hindi talaga mag-a-align ang paniniwala ng mga dilawan, di ba, especially yung mga opposition talaga, at dito sa mga Marcoses. But then so far guys, even though hindi sila nagre-realign sa usaping martial law, sa ibang mga topic, mayroon din namang mga ibang pag-uusapan natin na nagre-realign, nagmamatch yung kanilang mga ideology. Una, sa WPS, sa West Philippine Sea, na dapat ipagtanggol natin ang sarili nating bayan laban sa mga Chinese at huwag tayong magpaalila, di ba? Nagre-realign na magpadala ng resupply mission boat, warship, bantayan ng WPS. Nagre-realign ho ang ating ideology dito sa mga dilawan. Sa EDCA, ganun din ho. Sa judicial din, sa judicial system natin, ganun din ho. Nagre-realign tayo. Pero in some point, meron talagang mga ideology na talagang hindi na natin mababago sa kanila. When it comes to martial law, di ba? Talagang hindi sila nagpapatalo. Hindi din tayo nagpapatalo. Ito na nga lang yung point ko dito guys, no? Yung mga inaasahan nating kalaban, noon, nung panahon ng eleksyon, sila pa itong nagiging kakampi natin ngayon. At itong mga kakampi natin nung panahon ng mga eleksyon, ito lalo na sa mga DDS na inaasahan natin na silang magiging kakampi natin, parang it turns out na sila pa yung magiging bagong muka ng opposition. Bagong muka ng mga kalaban na kung dati, dilawan lang ang ating kalaban, ngayon ang kalaban na natin ay itong mga toxic sinyan, mga toxicity, diba, ng mga DDS. So, ano yung point ko dito? Ito kasi guys, yan o, ang toxic dilawan now helping out Marcos administration. So yung mga dilawan daw tinutulungan na ho si Pangulong Bongbong Marcos. Remember si Risa Ontiveros sa usaping West Philippine Sea. Si Trillanes, 'di ba? Sa usaping war on drugs. Tapos recently, sinabi niya na mas maganda na matapos ang termino ni Pangulong BBM sa 2028 ng matiwasay at nag-uusap ang kanilang grupo na tutulungan ang ating Pangulong BBM na matapos ang kanyang termino. Kasi nightmare daw sa kanila ang pagpasok ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kasi walang press freedom. Meron tayong literal na freedom of expression, press freedom, pero sa kanila talagang super higpit. Pati mainstream media, tinatakot. Mga COA auditors, tinatakot. So, meron ng salitang press freedom pero hindi nila ramdam. Anyway, going back sa ating topic, yan. Political strategist. Strategist ba itong si Malutikia? Observe a significant trend where people associated with the yellow political faction are now actively assisting the current Marcos administration. Sino ba namang hindi mag-a-assist sa Marcos administration? Wala naman ginagawang masama. Si Pangulong PBBM, puro lang naman ho, pagpapabuti sa ating bayan. Yung West Philippine Sea na binabantayan dyan ng ating AFP, ng PCG, para ho sa ating mga mangingisda, syempre, may recto bank dyan, may kayamanan dyan, natural sea oil, natural gases, di ba? Alangan naman, ibigay na lang natin yan dyan. So, itong mga dilawan na inaasahan natin magiging kalaban, parang nagiging kakampi natin sila. Guys, it's not the color anymore. So,
Personally, I admitted, guys, na dati pag dilawan ka talagang hate na hate kita, kahit ano man yung ideology mo, kumampi ka man or hindi. Hate na hate kita. Pero ngayon, guys, na-realize ko na it's not about color. Kasi kapag mag-color coding tayo na red sa red, yellow sa yellow, parang hindi natin ma-achieve yung sinasabi ni Pangulong PBBM na unity. So, itong mga yellow cards na to, na expect natin na sila magiging kalaban sana natin, well, eventually, it turns out na sila pa yung magiging kasangga natin. Sa West Philippine Sea, si Risa Ontiveros agree na lagyan ng mga ano dyan, di ba, ng mga military forces dyan, kinundi na ang floating barriers, kinundi na ang pagwa-water cannon, diba? Kinundi na dati yung mainstream media na hindi na news blackout kasi wala tayong nalalamang balita na wina-water cannon na pala sila dati, diba? Kinundi na. Hindi lang yan, madami ding mga dilawan katulad din ng Trillanes, diba? Sa usaping destabilization plot, sa usaping West Philippine Sea, agree siya sa pananaw ni Pangulong PBBM. More in fact, guys, hindi na natin kailangan ng kulay. As long as tama para sa ikabubuti ng bayan, then why not? Diba? So, pangalawa, anyway, going back sa ating topic, according to Tikia, the yellow forces are also seeing joining the political attacks on the Duterte. So, itong mga yellow cards na to, sumasali din sa pag-atake sa mga Dutertinians. Paano hindi aatakihin? First, sa AJK. Diba? Sa drug war, bloody drug war ni Duterte. Sino hindi sasama sa pag-atake? Imagine, maling-mali ang ginawang bloody war on drugs ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Sino yung hindi aatake dyan? May mga inosenteng na nadamay. Sa judicial system natin, tama ba yun na pinupolitika ni Duterte ang kanyang mga galit sa mga kandidatong kritiko niya? Si Trillanes, pinakulong niya din yan dati. Si Dilima, ngayon na nakakalaya pa lang, pero ongoing pa din naman yung kanyang third case, pero pwede na siyang magpiyansa. Diba? Tapos sa patunayan na si Dilima, wala naman palang sala. So, ang pangit ng judicial system natin, which is, si Pangulong PBBM, pinangako niya na our justice system is working. To the point na, tingnan nyo, walang pula, walang dilaw, walang green sa justice system natin. Si Maria Ressa, yung unang kaso niya, napawalang sala din siya. Pero yung sa kaso niya kay Mr. King, mukhang malabo talaga yan. Mukhang madadali siya. 'Di ba? Makukulong siya ng 6 na taon. Well, makasalanan din naman tong si Maria Ressa. Pero yung sa ibang kaso ni Maria Ressa, dismissed. So, pero yung huli niyang kaso ngayon na dinidinig pa, I think makukulong talaga si Maria Ressa. So, 'di ba? Balance ang justice system natin. It is working properly, right? Anyway, going pa dito sa ating topic, lahat ngayon ng sumasalba, tumutulong sa governance ng Marcos administration, galing sa dilaw. Yan, yung kay Trillanes, Risa Ontiveros, diba? At nakita natin yan, nakasama ang dilaw sa pagbakbak sa mga Duterte. That's politics, she said in a recent interview with Politiscope. Alam nyo guys, totoo yung sabi ng ilan. There is no permanent friends nor allies in the Philippine politics. Only permanent interest. Ito si Duterte. Kung hindi to nagnangangak-ngak ukol dito sa confidential funds, babanatan ba tong kanyang anak? Mauungkat ba lahat? Hindi. Ang problema kasi dito, binanatan niya ang Congress, lahat dinamay niya na sa galit. Walang nagkikritiko sa administration. Ako yung magsisilbing new opposition. Pinakabulok na institusyon ay ang Congress. Walang mga kwenta, mga senador. Tubig lang yan. Bakit nyo? May nagalaman, gusto nyo magkapatayan, ibigay nyo na lang yan sa China. Kaloka. Diba? Reflecting on the state of political affairs, Tikia expressed her dismay at the president, the diversiveness and toxicity in local politics. Ikaw pa yung may ganang magalit? Well, in the first place, kayo tong birada ng birada kay Pangulong PBBM. Alam niya, si Duterte, unang pag-upo pa lang ni Pangulong PBBM, kahit ngayong kampanya, ano sabi niya? May bagahe, nagko-cocaine.
Yan ho yung paratang niya kay Pangulong PBBM, spoiled brat. And it turns out na yung anak niya pala, yung spoiled brat. May bagahe, may nagko-cocaine, pero nung nagpa-drug test, negative naman yung result kahit hair follicle test pang ginamit. Kaloka. Imagine. Meanwhile, Tikia tackled the possibility of the new position involving two former president. Another telling development na kailangan nating i-watch whether si GMA will stay lakas na magtatagal or dyan siya sa lakas, highlighting the implication of the former president political moves. So, ang magkakampi ngayon, si Duterte at si GMA, well, pares lang din naman sila ng mindset eh. Ano yung mindset ni Duterte at ni Tikia? Di ba power? Power grabber. Power grabbing. Imagine that. Gusto nilang ipa-impeach si Pangulong PBBM para makabalik sa pwesto si Gloria. Gusto nilang ipa-impeach si Pangulong PBBM dahil naghahangad na naman ulit ng power. Ito si Gloria for the charter change yarn. Guys, maganda yung charter change. Ang naging problema naman dito, yung mga politician, once na maging charter change tayo, unlimited takbo, yung mga presidente. Bukod pa dyan, may mga prime minister ba? Anyway, pag si GMA lumipat, pag si PRD naging active sa politika, if they name the SecGen, then you will see a formulation of a new opposition in PDP laban. Ngayon pa nga lang, nagsisilbi na silang opposition. Hindi mo ba napapansin? Malutik-tik. Will it make exciting? 2025 exciting? Yes. Because you will see that the real winners of the 2022 election are with the Marcoses. And the real winners, again, I go with the yellow. Ngayon, sa 2025 election, we will see kung sino talaga yung new faces of the opposition at kung ano yung magiging stand ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Diba natotoxican kayo sa amin? In the first place, kayo ang toxic. Nagtitimpi lang kami, pero sagad na sa bones. Tama na. Kaloka. Tama na. Sagad na sa bones ang pagiging toxic nyo. Tama na. Kaya nga, di ba, much better na manahimik na lang kaysa madaming salita kasi less talk, less mistake eh. Problema, ngawa kayo ng ngawa. Tapos pag sinunggaban yung mga kakayaw-yaw nyo, galit na galit kayo. Loka. Anyway, yun lamang ho guys. It's me again, si Mima Alicia. Nyo, tagbabalik lang para sa ating panibagong video.